Mga brothers, welcome back sa ating motorcycle walk around review. For today's episode, dumayo pa tayo dito sa Motorstar Malolos, Bulacan para tignan ang bagong version ng fuel injected scooter nila. Ito nga yung Easy Ride CL150. No? So mga brothers, bago tayo magpatuloy, kung gusto niyo pong malaman ang presyo nito, panoorin niyo po ng buo ang ating video dahil after na ating walk around, sasabihin natin yan. So mga brothers, let's go! Sa go! Drop the beat. Here it is mga brothers, ang bagong fuel injected o isa sa mga bagong fuel injected na Motorstar. Ito nga yung Easy Ride 150cl Fi. So mga brothers, may carb version ito and may dito sa bagong version nila na fuel injected, may mga nilagay, may mga nadagdag and also may mga nabago. At yun ang explain natin o pag-uusapan natin dito sa ating walk around series, no? So itong scooter na ito mga brothers is matatawag ko na commuter scooter o pang city, no? So pwede nyo rin siyang i-long ride, wala namang problema, pero more design o dedicated itong scooter na ito sa city. At syempre mga brothers, kung alam nyo yung mga legends natin na followers dyan, alam nyo yung kamukha nito. Ayan, tignan nyo yung harapan, di ba? Di ba? Naisip nyo ba yung naiisip ko? Anyway, punta tayo sa kanyang front facing. Ang ganda ng kulay nito mga brad nga pala, na gloss white, no? So simple white, pero I can tell na maganda yung pagka-gloss niya at mukha namang makapal ang ating paint quality rito na ginawa ng Motorstar, no? Dito sa ibabaw, meron tayo ritong black and white na color and then may sticker tayo rito ng Motorstar. Tapos fuel injected na Euro 4 po ito na scooter. Ang brake levers natin okay naman kahit ordinary, pero ang kagandahan meron po siyang park lock. Ayan, may decals tayo rito mga brothers, simple na lang pero may dating, hindi naman baduy. At then meron tayong air intake dito. Butas ba yan? Butas, papunta po sa loob hanggang sa makina, no? And then meron tayong mga brothers na split na dual headlamp dito. Ang gusto ko dito, naka-projector lamp. Tingnan nyo naman mga brad, ayan, di ba? So ito yung low beam niya, sigurado ito yung nakailaw. Ito naman yung high beam. So quad LED LED po ito mga brad. And then yung daytime running lights nyo, ang ganda, no? Galit na kilay, no? Pairings check, tingnan natin. May pagka-flexible konti lang naman, hindi naman ganon, pero mas makikita nyo naman o nakikita ko naman dito na may pagka-flexible siya, pero tama lang, no? Hindi naman talaga very flexible. Anyway, ang ating front suspension po is telescopic fork. Naka-disc brake tayo dito with single pad piston caliper. Gumagamit tayo rito mga brothers ng 14 inches na alloy wheel mags at ang gulong nito is tubeless na rin na 80/90 ang tire size. Yung Shing po ang brand yan, and then ang kanyang soft compound po is sakto lang, hindi naman po ganong kasagad, pero ang kagandahan mga brad, tubeless na ito. Alright, so punta tayo rito mga brothers sa side profile ng motor. Pag titignan nyo siya dito sa left portion, ganda, di ba? Tingnan nyo naman yung linings, pasubsob, tsaka yung decal works ng ginawa rito ng Motorstar, simple na lang. Tingnan nyo naman, hindi na nila binuo, M-Star na lang, may linings ng red and then MS na lang dito. O di ba? Wala nang masyadong kung ano-ano pa na makakapagdagdag na parang masasacrifice yung forma ng motor, no? Ang running board natin dito, gloss black po yan. Side stand natin dito, sadly wala siyang kill switch pagdating sa side stand. Tapakan ng ating pillion, ayan. And then yung air filter niya, makikita nyo rito may nakalagay po na ESP. So meaning po yung makina nito meron na ring ESP features, no? For more power and less fuel pagdating sa consumption sa makina. Alright, ang isa pa sa mga nakita ko rito mga brad is yung nadagdag dito, yung provision niya sa grab bar. So lalagyan nyo na lang po ito ng top box. Ayan mga brother. So pwede na kayong makapaglagay ng inyong top box. So hindi na kayo magpapagawa ng custom made na grab bar. Bakal po ito mga brad, At ang ating upholstery, single tone lang po ito na may tatak na Motorstar. Pero pwede na rin, quality na rin. At pag binuksan natin, meron tayo ritong around 14 liters na underseat compartment. Kaya kasya lang po dito siguro mga half face. Ayan, kung open face o full face na helmet, hindi na po kakasya.
And then 5 liters na fuel tank capacity. Okay, so sa mga magtatanong po kung ilan ang fuel consumption nito, based po sa mga owners nito, maglalaro po ito ng around 40 to 45 kilometers per liter, which is yun naman po talaga ang consumption na isang 150cc na makina. Alright, so pinta tayo sa kabilang side ng profile ng motor. Ayan, same approach, pero makikita natin dito meron tayong upright na muffler. No, so maganda itong ganitong setup, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, bahain po. So hindi siya basta-basta papasukin ang ating tambucho na magkukos ng ating tirik. Muffler guard, ganda, flexible ha. At naka-allen bolts na rin tayo rito. So walang problema mga brad, all intact at maganda po ang pagkaka-assemble dito ng Motorstar. Okay, so punta tayo rito sa kanyang dash panel mga brad. Oh. So dito makikita natin meron tayong negative style na digital meter, no? Ang indicators natin dito, left and right magkahiwalay. Nakikita ko may high beam siya. And then engine check. Oh, kung di ako nagkakamali. Meron tayong time, kilometers per hour, yung ating RPM, fuel meter, ayan. So mga basic lang po. And then ang ating pindutan dito is select and also set. Sayang wala ritong proud ownership ng Motorstar. Ngunit ganun pa man, meron tayo ritong quality switches. Nandito yung left and right. Busina check. Malakas, kahit di na magpalit pwede, medyo may dating yung busina. Meron pa siyang flasher o pass light, no? So saan ka pa para sa isang scooter. Ito nga yung park lock, sinasabi ko kanina. Ang handle grip sakto sa isang large na kamay. And also meron tayo ritong bakal na emblem. Sa kanan meron tayong starting dito. Subukan nga natin. Hindi siya naka quick start, no? Pero okay lang, at least meron tayong electric starting. Patayan nating ilaw dito mga brad. Pwede pa nating buksan yan ng daytime running lights o on natin yung headlight. Kill switch and also ang ating brake levers dito. Ang kagandahan mga brad, meron tayo ritong shutter key. So extra safety para sa ating motor. And then meron tayong easy access dito na bulsa, and then malalim dito. USB charging port present din sa motor. Pakabit na lang kayo ng cellphone holder kung kayo gagamit para sa mga delivery and hatid-hatid service. Ang ating floorboard mga brad, malawak ito, so pwede kayo maglagay na inyong dalahin dahil meron siyang utility hook. Alright mga brothers, bike fitting para dito sa Easy Ride 150cl fuel injected ng Motorstar. For the reference mga brothers, I'm only height na 5'4 lang. May reach ako na 20 inches and then may bigat lang po ako na 54 kg. So for the reference, gawin niyo po ako para may idea kayo. Ganito po ang itsura. Medyo flat-footed na po ako dito sa motor na ito since meron lang siyang taas na 775 mm pagdating sa seat height. Tapos yung kanyang ground clearance is around 130 lang mga brad. Ayan, so tamang-tama lang ito mga brothers para dito sa kalsada dito sa Pilipinas. And speaking of bigat, nasa 95 kg lang po yung kanyang dry weight. Siguro kung lalagyan po ito ng langis sa makina and also po ipo-full tank nyo po siya, siguro bibigat siya ng mga around 100 kg. Pero ganun pa man mga brothers, magaang pa rin ito para sa isang 150cc na scooter, o no? So ang ating riding position dito mga brothers, upright po ito at loose ang aking braso. Medyo mababa setup ng handlebar, pero ganun pa man, makipot lang siya. So madali natin masisingit ito sa mga traffic, mga city, di ba? At magaang, yeah. Hindi kayo mahirapan dito. Turn radius, malaki. Hindi kayo mahirapan magmanubra. Halimbawa, nakapark kayo sa mga masisikip, sa mga mall, o kaya nakatira naman kayo sa mga makikipot na looban, madali nyo po itong mamamanage itong si Easy Ride 150cl. At ang baon ng shock natin dito sa unahan, okay naman, di naman ganun kalalim, tama lang, pero maganda naman yung laro. And also sa likod, tama lang. Pero ganun pa man, malalaman natin itong mga brothers kung sakaling matetest ride review natin itong si Easy Ride 150cl. No? Tapos fitting natin dito sa room, maluwag naman. So pwede kayong matras, side stand natin. Ayan, diba? So maluwag naman yung room. So kung mga 5'7 kayo pataas, atras lang kayo dito sa unahan, di kayo mahihirapan. No? Ako, dito ako sa unahan kasi maliit lang ako. No? So meron lang konting space dito. Ayan. And then may floorboard tayo rito, pwede tayo maglagay ng mga ating daladala, may utility hook, so walang problema. Yun naman talaga yung purpose ng ganitong klaseng scooter. Bike fitting mga brad, approved. Alright, going dito sa rear portion ng scooter, makikita na natin ang LED na taillight. Ayan, napakaganda po. Tingnan natin pag nag-high beam.
Yes indeed mga brad, napakalakas po ng kanyang high beam, no? Ang ating turn lights po dito is nakalabas po and sadly hindi po ito flexible. So iingatan po nyo ito na matabig o mapagtripan ng mga bata. LED ang ating plate lights dito, may reflector, at ang ating rear fender dito is flexible naman po. So natutupi lang siya kung sakaling makakabangga o mababangga kayo. Alright? Rear suspension natin, single shock lang po ito na non-adjustable. Naka drum brake ang preno sa likod at sana nilagyan ng combination braking system na Motorstar para kompleto sa regados na dahil wala pa siya, no? 90 by 90 ang tire size natin dito na merong 14 inches na wheel o alloy mags na tubeless na goma, no? Dito sa kabila, ayan, ito yung kabilang side, makikita nyo po malinis naman, no? May curtain pa rito ng rubber para hindi basta-basta pasukin ng dumi ang ating motorsiklo and also yung components doon ng injector. May tire hugger tayo dito na almost half tire ang size niya. Alright, okay mga brothers, ang makina, ang pinaka main changes talaga dito sa makina niya is siya po is naka fuel injected na. So it means kahit paano matipid na ito pagdating sa fuel consumption kahit 150cc siya na single cylinder, single overhead cam na dalawa yung bulbs niya. Pagdating sa arangkada mga brothers, kaya nito magkaroon ng 9.2 na horsepower na dulo and also arangkada na 9 Newton meter of torque. Hindi naman masama mga brothers, and then hindi naman po ganun kataasan ng compression ratio niya, kaya naman po air cooled lang ang kanyang cooling system. So meaning ang advantage nito is less maintenance po o hindi ganun kadugo ang maintenance kumpara sa liquid cooled na cooling system. So mga brothers, ngayon alam nyo na. Okay mga brothers, matapos nga natin mag-walk around dito sa bagong fuel injected na Motorstar, eto nga yung Easy Ride 150CL. Pag-usapan na natin yung presyo dahil alam ko maraming nakatunga nga sa inyo dyan at nag-aabang. For the cash price mga brothers, meron nga itong SRP na 63,000 pesos. Ngayon kung gusto mo itong kunin ng terms o hulugan o utangin, magda-down ka lang ng 4,950, parang 5,000 na rin. And for the 3 years, meron itong 3,260 monthly. Ang rebate nila mga brothers is 400 pesos po pagkabangko, and then pag dito kayo nagbayad, 300 pesos naman ang kanilang rebate. Once again mga brothers, maraming salamat Motorstar Malolos, Bulacan sa pag-welcome sa amin dito dahil first time natin dito mag-vlog, at syempre kasama natin si iMark Moto dahil baluarte na ito. So mga brothers, maraming salamat, ride safe and cheers!